Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa ating lahat. Eto naman po yung Good Friend Nicodemus para sa ating Balitang Halian. At syempre, balikan muna natin ang ating mga kakalsadahan mula sa Balintawak Toll Plaza sa May Kawayan, Bulacan. Hindi southbound. Tama. Diba, medyo saan ba yun? Parang service road. Yung isa, diba, yan. Nasa kaliwang-kaliwa ko, kung kanan naman ninyo. At sa Mapulang Lupa, Pasabol. Mindanao Toll Plaza, nagkakaroon na naman southbound. Ayan. Medyo konti lang, pero passable pa rin naman. Ang Bukawi Toll Plaza, ayan, medyo doon sa kabila. Hindi ko alam kung service road yan. Pero ang north and southbound ay medyo maganda. Mukhang service road yata yung isa yan. San Fernando, lagi naman itong hindi busy pag ganitong mga panahon. Mapulang Lupa po ay napakadami na pa rin ang dumaraan, pero sabi nga natin, passable pa rin. Sa Mindanao, yung pa southbound, medyo nakita niyo naman po, di ba? Sa Mapulang Lupa, dami dumadaan mo. Dami. Okay, yan po ang nakita natin ng mga kakalsadahan. Diyan sa mga, yan yung mga laging dinadaanan ng mga sasakyan. Ayan. Siyempre mga kakampi, sa ating mga kakalsadahan, nakita natin na maganda pa rin ang takbo at daloy ng ating mga kalsada. At siyempre, kamusta naman po kayo nung nakaraang holidays? Kamusta po kayo dyan? Maraming mga experiences, bad or good, ay maganda, lesson learned from that. Pero syempre, sabi nga natin, ang maganda ay nagpaplano ka malayo pa lang. Diba? Pag nagplano kayo ng maayos at maganda, ibig sabihin smooth ang takbo ng inyong mga gawain at inyong travel maganda. So, di ba? Okay, at syempre sa ulo ng ating mga balita. Warrant of arrest nagsilbi na versus Kibuloy ayon sa PNP. DOH patay sa pertosis, pumalo na sa 49. Yan sinasabi ng DOH. Publiko binalaan ng DOH sa heat stroke. PNR chief humingi ng pangunawa sa suspensyon ng ating mga train. Palitulo scam sa ospital na bunyag. Ako, ito dapat na. Nagpakilalang PSG at driver ni Sandro Marcos arestado. Manilenyong pinayuhang wag maligo sa Baseco at Dolomite Beach. Yan. Huwag kayo maligo dyan, hindi naman ganun pa kalinis yan. Mga tsuper, pasahero, pinag-iingat sa heat stroke. Yan. Okay, at syempre sa kabuuan ng ating programa, naihain na ng Philippine National Police o PNP ang 2 warrant of arrest sa kasong child abuse at sexual abuse na ipinalabas ng Davao City Regional Trial Court laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 5 pa nitong akusado ngayon itong nakaraang Miyerkules. Ayon kay Brigadier General Alden Delvo, Davao Regional Police Director, naisilbi na ang 2 warrant of arrest sa paglabag sa Republic Act 7610, the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act kay Kingdom of Jesus Christ para kay Kibuloy,
Ayon kay Delbo, pumunta kami sa Kingdom of Jesus Christ kay Apollo Kibuloy dito sa may airport at sinerve namin yung warrant of arrest. Binigay namin sa administrator sa gusali or building na yon sa Delbo. Kasi po yung pinaka-opisina sa Davao nila ay laki-laki talaga. Aniya, nakausap na nila ang lawyer ni Kibuloy. Ano ba yan? Sorry po. Magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo po magpa-deliver. Apakasarap ng ang pinaka-number 1 dyan na masarap po sa Sincerity ay ang kalan chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa nang itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ayan, nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Gibara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia. Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Family Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Umaasa naman sa patutuloy nating programa. Umaasa si Delbo na lalantad o susuko si Kibuloy sa mga darating na mga araw. Bagamat sakaling mabigo ito ay maglulunsad sila ng manhunt laban sa naturang pastor. Kaugnay nito, sinabi ni Delbo na nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation si Tamayong Barangay Captain Crescente, Canada. Isa sa 5 akusado na matapos itong sumukot nang lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Voluntaryo namang sumuko ang mga akusado sina Pauline Canada at Sylvia Semanes. Una rito ay naglabas ng warrant of arrest ang Davao Court laban kay Kibuloy at 5 pa nitong mga kasama sa kasong child abuse. Umakyat naman sa 49 o 49 ang nasaubi sa pertussis habang umabot sa 862 ang naitalang kaso sa bansa mula noong Enero 1 hanggang March 23, 2024. Meron na yata ako nito Sa datos ng Department of Health,
na inilabas ni OIC Assistant Secretary at Deputy Spokesperson Dr. Albert Domingo. Ito ay 30 ulit umanong mas mataas kumpara sa mga naitalang kaso sa kahintulad na petsa noong nakaraang taon. Pinakamaraming naitalang kaso ang sakit ng Mimaropa, 187, National Capital Region naman ay 158, Central Luzon 132, Central Visayas 121 at Western Visayas. Karamihan sa kaso ay mga paslit, 79% nito ay mga paslit at 6 sa 10 o 66% ay bakunado. So, ibig sabihin dahil bakunado ka ay pwede ka pa rin tamaan. Maaari pang umanong magbago ang naturang bilang dahil na rin sa late consultation at reports. Tiniyak naman ng DOH sa patuloy nilang minomonitor at inaaksyonan ang pagtaas ng mga kaso ng pertussis na kilala rin sa tawag na whooping cough o ubong dalahit at tusperina. Ganyan ako noon din bata. Pinag-iingat naman ng Department of Health ang publiko laban sa mga heat-related illnesses gaya ng heat stroke. Ngayon nakakaranas ang bansa sa napakatinding init ng panahon. Nauna rito inulat ng Pag-asa na ang temperatura ng bansa ay maaaring umabot o pumalo sa 45 degrees Celsius sa ilang lugar mula March 28 hanggang kahapon ng Abril 3, taong kasalukuyan. Ang naturang temperatura nasa 33 hanggang 41 degrees Celsius ay klasipikan ng Pag-asa bilang extreme caution o matinding pag-iingat, habang ang 42 hanggang 51 degrees Celsius naman ay danger. Danger, ang isip sabihin, mapanganib na. Such temperatures can lead to heat cramps and heat exhaustion, characterized by symptoms such as fatigue, dizziness, headache, vomiting, and lightheadedness. Prolonged heat exposure increases the probability of heat stroke, a serious condition characterized by loss of consciousness. Nahihimatay. Confusion or seizures, which can be deadly if left untreated. Ito'y ayon po sa Department of Health. Kung maobserbahan ang mga naturang sintomas, ay kagad na magsagawa ng first aid measure. Siyempre, huwag ka matataranta, di ba? Kabilang dito ang pagpapadala sa pasyente sa madilim, at malamig na lugar, at magbigay ng sapat na ventilasyon. Huwag niyo pong, anong tawag sa gano'n? Di ba, minsan tayo, anong nangyari? Yan. Kailangan may sapat siyang ventilation. Pagtatanggal ng mga outer clothing ng pasyente at pag-apply dito ng cold compress. Ice packs, malamig na tubig o malamig at basang tela sa balat. Parang ilamusan, Particular sa ulo, mukha, leeg, kilikili, pulso, bukong-bukungan at mga singit. Kung gising o conscious pa ang pasyente, dapat na madalas, ngunit mabagal itong pasipsipin agad ng malamig na tubig. Sip-sip lang po. Kasi pagka may nagaganito ka na, huwag kang inom ng maraming tubig na sobrang lamig. Nako, makabubuti din kung kaagad natatawag ng emergency services at dalhin ang pasyente sa mga pagamutan. Pinayuhan din naman ng DOH ang publiko na regular na i-monitor ang mga ulat mula sa Pag-asa at pagsasagawa ng mga preventive measures laban sa heat-related illnesses. Kabilang dito ang pag-inom ng maraming tubig, pag-iwas sa mga iced tea, soda, kape at alcoholic drinks. Paglilimita naman sa oras sa labas ng bahay, lalo na sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 4 p.m. at paggamit ng proteksyon laban sa sunburn gaya ng sombrero, payong at sunblock at pagsusuot ng maluluwag at magagaang damit.
panahon. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin pong mainit at malisangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa dahil pa rin yan sa dalawang weather systems. Una na po dyan ay ang ridge or extension ng isang high pressure area dun po sa may North Pacific Ocean. So opposite of the LPA or the low pressure area, yung HPA naman po ay nagkukos ng kabawasan ng mga kaulapan at mga pag-ulan at generally maaraw na panahon dito sa may northern and central Luzon. Habang easterlies naman o yung hangin galing Pacific Ocean ang siyang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng ating bansa at yung easterlies din po yung magkukos ng mga pag-ulan dito sa timog na bahagi ng Mindanao. Base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikitang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang matapos ang weekend. For today po sa malaking bahagi ng Luzon, iiral pa rin yung halos katulad na weather conditions as yesterday, fair weather conditions. So ibig sabihin po wala tayong mararanasang malakas na ulan or malakas na hangin. Kung meron man mga isolated rain showers, but for the most part, aasahan pa rin natin ng maaraw na panahon at minsan bahagyang maulap na kalangitan, lalo na dito sa may eastern sections of Luzon, itong Aurora, Isabela, and Northern Quezon. Meron mga kaulapan dyan, but fair or maaliwala sa panahon sa natitirang bahagi po ng Luzon. In terms of temperature, sa Metro Manila, yung actual temperature is from 24 hanggang 34 degrees Celsius, and dito sa may Baguio City, 16 to 25 degrees Celsius. But yung heat index o yung nararamdamang init ng ating katawan kapag po nasamahan ng alinsangan ng panahon ay posibleng pinakamatataas dito sa may Dagupan, Pangasinan hanggang 42 degrees Celsius, dangerous level po yan. Gayun din sa mga areas po ng Pili, Camarines Sur and Sangli Point sa Cavite at ilang bahagi pa po ng kapatagan ng Luzon ay aasahan pa rin po yung higit sa 40 degrees Celsius na heat indices. Sa ating mga kababayan naman po sa Palawan, patuloy pa rin ang fair weather conditions, maaliwala sa panahon, minsan bahagyang maulap ang kalangitan at meron lamang mababang tsansa ng pag-ulan. Habang dito sa may parting Visayas, aasahan pa rin yung bahagyang maulap at minsan maaraw na kalangitan, lalo na sa may western and central sections. Habang sa may eastern section naman, minsan nagiging maulap at meron lamang mga saglit na pag-ulan, dulot pa rin yan ng easterlies. Dito po sa Palawan, posible hanggang 34 degrees Celsius na air temperature, but yung heat index posible rin umabot sa 42 degrees Celsius, gayon din sa may Dumangas, Iloilo, and Katarman, Northern Samar. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, posible ang kaulapan umaga pa lamang dito sa may southern portions, ito sa mga region ng Socsa-Gen and Davao Region, aasahan na yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms, pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi, mga minsang katamtaman, or mahinang pag-ulan po ang mararanasan, dulot po yan ng easterly. So kung lalabas ng bahay, ay magdala po ng payong. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Mindanao is bahagyang maulap, pero bago magtanghali, possible din po ang kaulapan sa malaking bahagi ng Bangsamoro Region, dito rin po sa may Caraga Region at timog na bahagi ng Zamboanga Peninsula, at may tsansa na rin po ng mga isolated rain showers or thunderstorms na walang kinalaman sa anumang weather disturbance. Yung ating temperatura, pinakamainit pa rin sa Mindanao ay dito pa rin po sa may Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius yung actual temperature, but yung heat index posible rin umabot sa 42 degrees Celsius. Para naman po sa ating mga naglalayag na kababayan, wala naman tayong aasahang gale warning or pagtaas ng mga pag-alon, maliban na lamang kapag may mga thunderstorms po. No? So generally, is banayad hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon hanggang 2 metro kapag meron tayong mga pagkidlat, pagkulog. And for the next 3 days or hanggang sa matapos ang weekend, iiral pa rin po ang easterly sa malaking bahagi ng bansa. Dito sa Luzon, halos magkakatulad pa rin po na weather conditions na may experience natin. Dito sa Metro Manila and Baguio City, medyo mababa pa rin po ang chance ng pag-ulan for the next 3 days. Iiral pa rin sa Maynila at mga kalapit na lugar sa Central Luzon and Calabarzon ng mainit na panahon and possibly pinakamainit din po pagsapit po ng linggo. Habang dito sa Bicol Region, bahagyang maulap hanggang kumisan maulap ang kalangitan. May mga lugar sa may western side of Bicol Region na mababa ang tsansa ng ulan, but sa Legazpi City, may mga isolated rain showers. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, mas kakaunti yung mga pag-ulan kung dito sa may western and central portions of Visayas. Pinakamainit pa rin po doon sa nabanggit natin kanina na Iloilo and Capiz. Habang sa may eastern portion of Visayas is partly cloudy skies at minsan maulap ang kalangitan lalo na sa may northern Samar and eastern Samar na sinasamahan lamang din po ng bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao,
Easterlies din po ang iiral sa malaking bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap at kumisang maaraw na kalangitan sa malaking bahagi nito at iaasahan din po yung matataas na temperatura dito pa rin sa may Cotabato City, General Santos City, dito rin po sa may Zamboanga City and Davao City, nasa higit 40 degrees pa rin po yung posibleng maramdaman na heat index. Kaya paalala sa ating mga kababayan, kapag po patuloy yung exposure natin sa mainit na panahon, ay siguruhin po na meron tayong mga ways para ma-prevent po yung mga heat-related illnesses natin, kagaya po ng heat cramps or heat exhaustion. At kung magpatuloy nga yung ating exposure sa init ng panahon, ay posible itong mauwi sa heat stroke. Kaya yung mga payo ng pag-asa po para sa atin, unang-una na dyan, limitahan po yung paglabas or pagpunta outdoors, lalo na between 10 a.m. hanggang 4 p.m. kasi ito yung pinakadirektang sikat po ng araw. Samantala, iinom din po tayo lagi ng tubig, plenty of water at iwasan muna yung pag-inom ng mainit na tsaa, hot coffee, gayon din pong soda, and alak dahil actually po nakaka-dehydrate ang mga inumin na ito. Kapag po lalabas ng bahay at hindi talaga maiwasan, ay magsuot po ng payong, sombrero, shades, maglagay din po ng sunscreen at hanggang maaari po yung sleeve clothing po na maninipis, recommended din po yan para hindi tayo direktang nasisikatan ng araw. At kung meron tayong mga heavy duty activities, lalo na sa mga nagtatrabaho sa labas, sa katanghalian, or yung mga nag-exercise, as much as possible po ay iwasan muna na magtrabaho between 10 a.m. hanggang 4 p.m. Gawin na lamang po ito sa madaling araw or sa gabi. Sunrise po natin ay 5:50 ng umaga at ang sunset ay 6:09 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon. Okay, ayan. Pagpapatuloy natin. Humihingi naman po ng pangunawa ang Philippine National Railways Chairman Michael Ted Macapagal. Kaugnay ng pansamantalang suspensyon ng operasyon ng tren nagsimula noong March 28. Sa ginanap na kapihan sa Manila Hotel, sinabi ni Macapagal na panandalian lamang ito para na rin sa maayos at mabilis na biyahe at tigtas na tren. Ayon kay Macapagal, ang suspensyon ay pagbibigay daan sa konstruksyon ng 873.62 bilyong halagang bilyong halaga, ibig sabihin 873.62 billion pesos mula sa Clark Freeport Zone sa Angeles City, Pampanga hanggang Metro Manila patungong Calamba City sa Laguna. Wow! Nilinaw ni Macapagal na sinubukan nilang patakbuhin at paganahin ng ilang ruta, subalit sa bilis ng konstruksyon, kailangan nilang ipatigil pansamantala ang biyahe ng tren. Ayon pa kay Macapagal, suportado nila ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang DOTR Secretary Jaime Bautista na solusyonan ang matagal ng problema ng trapiko. Ay, Diyos ko, sa ano to? Ako, alam nyo, para hindi magkaroon ng traffic, wag lang bungkal ng karsada, tapos ang bagal gumawa. Pinaimbestigahan naman ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian ang palit-ulo scam na umano'y pinatutupad ng isang pribadong ospital matapos na mabiktima ng palit-ulo ang dalawang kaanak ng kanilang naging pasyente at namatay naman ito noong nakaraang Pebrero. Kasama ang dalawang complainant, galit na humarap sa media si Gatchalian at inutos ng malawakang investigasyon laban sa ACE o Allied Care Expert Medical Center na umano'y ng hostage o nagpalit ulo sa mga kaanak na namatay ng kanilang pasilidad o namatay na kaanak nila na nasa kanilang pasilidad ng ACE, Allied Care Expert. Ni Gatchalian sa rami ng sangay ng ACE Medical Center, nangyari rin ang naturang palit-ulo scam. Hindi lang isa. Sa kwento ng complainant na sila Rachel May Albaro ng Barangay Pasolo at Labery
magtanggob ng Disiplina Village Bignay. Namatayan sila ng pasyenteng kaanak, at hindi maaari silang lumabas o umalis ng ospital hanggat hindi nababayaran ng kanilang hospital bill. Ayon kay Alvaro ng Barangay Pasolo, February 14 nang mamatay ang kanyang asawa na si Michael, at umabot daw ng 518,519 pesos and 37 centavos. Ang kanilang hospital bill o bayarin, laki pala. Naiburo ng kanyang asawa, subalit nanatili siya sa ospital at bantay sarado ng mga security guards sa loob ng 3 araw hanggang sa may tumulong sa kanyang makatakas. Tulad ni Richel, sinapit din namang ni Magtangob ang kaparehos na Kalbaryo na confined sa Ace Medical Center sa Barangay Malanday. Si Magtangob nang mamatay ang kanyang hipag na si Rodalyn Santos. Umabot naman ng 777,378. Ang lalaki. Ang hospital bill ng hipag ni Magtangob, at ikinulong sila habang hindi nababayaran ang bill. Tumanggi rin ang Ace Medical Center na ilabas ang death certificate ng pasyente. Sinabi naman ni Gatchalian na ikinagulat niya ang pangyayari dahil ang inaasahan niya ay magbibigay tulong medikal at malasakit sa mga pasyente ay siya pang nanggigipit sa mga nananamantala. Dito rin sinabi ni Gatchalian, posibleng matagal nang nagiging kalakaran at modus ito ng Ace Medical Center. Kaya nananawagan siya sa iba pang posibleng na biktima ng naturang ospital na lumantad at maghain ng reklamo. Iimbestigahan din natin ang sinasabing 70-30 ng alkalde. Ano kaya yun? Nilinaw ng alkalde na gusto nilang ang pagnenegosyo sa lungsod, subalit hindi nila matanggap ang pang-aapi at pananamantala sa mga taga-Valenzuela ng LGU. Ang lahat upang mabigyan ng maayos mabuting pamumuhay ang mga residente. Hindi rin po pinalampas ni Gatchalian ang mga security ng ospital na umani nagsisilbing tau-tauhan at goons ng ospital. Magsasampa rin sila ng kaso sa PNP SOSIA laban sa security agency ng naturang ospital. Arestado ang isang lalaki matapos pabuking na peking miyembro ng Presidential Security Group at nagpakilala pang driver ng presidential son na si Congressman Sandro Marcos kamakalawa ng hapon sa Quezon City. So, himasrehas ang suspect na si Edwin Arevalo, 32 years old, driver at residente ng number 49 Galguera Compound, Marulas, Valenzuela City. Lumitaw sa investigasyon ni Police Corporal Marcelo Velasco ng QCPD Police Station 15. Nasakay si Rafael ng kanyang motorsiklo pauwi ng madaanan ng 2 motorsiklo kabilang ang sospek. Isang nakamotorsiklo ang tumulak sa motorsiklo ng suspect na sabing ni Rafael na tumabi upang hindi madisgrasya. Subalit ginagalit ito ng suspect at nagpakilalang miyembro ng PSG at driver umano ni Congressman Marcos. Dito na humingi ng responde si Rafael sa mga kapwa-pulis at agad nang kinumestyon si Arevalo. Muling nagpakilala si Arevalo, subalit bigo ito magpakita ng ID. Naharap ngayon sa kasong usurpation of authority si Arevalo. Inikayat naman kahapon ni Manila Mayor Hani Lacuna ang mga Manileño na iwasan munang maligo sa Baseco at Dolomite Beaches, gayon din sa mga estero dahil mapanganib ito sa ating kalusugan. Ayon pa kay Lacuna, sa halip na maligo sa mga natural beach at estero, maaari na lamang magtungo ang mga residente ng lungsod sa public swimming pool sa lungsod.
doon maglangoy para mabawasan ang alinsangan ng kanilang nararamdaman bunsod ng matinding init ng panahon. Nang matinding init ng panahon sa bansa natin, sobrang init dahil sa kombinasyon ng summer season at El Nino phenomenon. Sa paliwanag ni Hani Lacuna, mahigpit na ipinagbabawal ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang paglalangoy sa Dolomite Beach. Mataas ani ang coliform sa Baseco Beach at madumi rin ang tubig sa mga estero na maaaring magdulot ng health hazards kung maliligo kayo roon. Mas makabubuti ani kung sa mga public swimming pool na lamang kayo sa lungsod maligo. Lalo na sa mga bata, Kabilang sa mga swimming pool na maaaring libreng magamit ng mga residente ay ang Patricia Sports Complex, swimming pool sa District 2, Tondo. Paraiso ng Kabataan Swimming Pool. Sa District 3 sa Santa Cruz, Arturo Tolentino Swimming Pool. Sa District 4, Sampaloc Bagong Buhay Swimming Pool. Sa District 5 sa Paco. At JCC Swimming Pool sa District 6 sa May Pandakan. So, huwag kayong saan-saan maliligo, lalo na yung mga bata. Ayon naman sa LTFRB, ang mga tsuper at pasahero ng passenger vehicles na ingatan din ang kalusugan laban po sa epekto ng matinding init ng panahon ngayong dulot ng El Nino phenomenon. Oo nga, yung mga driver, lalo na pang pasahero, mga jeepney driver po, ingat-ingat po kayo sa heat stroke. Paalala at ginagawa ng LTFRB dahil sa posibleng makaranas po kayo ng heat cramps, heat stroke at heat exhaustion. Ang mga individual na matagal nang exposed sa init ng araw. Ayon pa sa LTFRB, kailangan po ninyo ng dobleng pag-iingat ng mga nabanggit upang maiwasan ang mataas na temperatura ng katawan, pagkahilo o panghihina, mabilis na pagtibok ng puso, pamumula ng balat, pagsusuka at maaaring malalang sakit sa ulo o pagkabalisang hindi mo maintindihan ang sarili mo, dahil sa tindi po ng init ng panahon. Malaking tulong ang pagsusuot ng komportabling damit, magpahinga sa mga oras ng sobrang init, at kung maaari ay huwag nang umalis ng bahay kung hindi naman po kinakailangan. Uminom ng maraming tubig at iwasang magbabad sa gitna ng init ng araw. Una nang giniit ng Pag-asa na mas mapapanatiling maayos ang kondisyon ng isang individual sa gitna ng mainit na panahon kung aalagaan ang sarili maging ang ating kalusugan. Magdala rin po kayo ng panangga sa init, uminom ng maraming tubig. Padahan-dahan, huwag masyadong malamig ang pag-inom ng tubig, Una nang inahayag ng Pag-asa na mas mainam kung lilimitahan o iwasan muna ang iba't ibang aktibidad sa pagitan ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon upang maiwasan ang epekto ng sobrang init ng panahon. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa araw na ito. Okay, at syempre happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday today. And of course, kay Miss Paraluman. Birthday niya po daw ngayon. Batiin natin at lagyan mo ng picture. At syempre, gusto natin batiin naman ang mga taga Lingayen OFW Family Association. 10th anniversary po nila ngayon. Ayan, kaya kailangan natin batiin sila.
Okay, maraming pong salamat dyan sa mga taga, Mabuhay po kayo lahat dyan sa Lingayen. Ayan. Lingayen OFW Family Association. Ayan. Sa kanilang ika-10 anibersaryo. Maraming pong salamat sa inyo sa pagtulong niyo sa ating mga kababayang OFW dyan sa Lingayen OFW Family Association. Congratulations sa inyong ika-10 anibersaryo. At para sa ating trabaho patrol, trabaho muna po tayo. Ayan, nangangailangan ng 120 factory workers. Ang employer nila ay Chip Ban Tech Corporation. At kung daw nagkakamali, lumindol kahapon sa Taipei, 7.2. Ingat-ingat ang ating mga kababayan dyan sa may Taiwan in particular, Parang meron siyam na medyo casualty sila At 50 daw ang nawawala pa. Ay, yata yung ipinakita ko sa'yo, yung paglindugdol sa Taipei na ipinadala naman ng ating kababayang si Miss Mercy. Mamaya papakita po namin sa inyo. Standard qualification nila, college graduate, college graduate, 2 years vocational graduate, college level, at least 2 years is a plus. Workship, flexible and fast learner is an advantage. With working experience in electronics and semiconductor factory is an edge. Essential requirement must have at least updated resume, valid passport, humid certificate, if not, national ID, voter's ID or certificate, diploma or term of reference, PSA birth certificate. Ang interview date, 17 and 18. Ayan po QR code, you can apply, scan QR code lang po. Ayan po. Scan muna po ninyo and then doon kayo mag-apply. Yan, di ba? Ang galing Ang galing na natin ngayon. Pag-apply lang, online na talaga, Ayan, binabati po natin si Miss Elena. Nasa Pililla Rizal. Ma'am Elena, kamusta? Keep hydrated everyone. Sabi, March Tibayan. Hello po sa inyo, ma'am. Praying for Taiwan, Kumusta po? Ma'am March, ikaw ba'y saan ka? Sa Taiwan, di ba? Sa lahat po ng mga nagtatrabaho sa Taiwan, pagdasal natin ang Taiwan na sana wala nang mangyari pang iba. Okay, ang website ng iQuest ay www.eqmanpower.ph, www.facebook.com or iQuest.manpower. Puntahan po ninyo sila sa number 1679A Mabini Street Corner, Malbar Street, Malate, Manila. Meron din po sila sa Pangasinan. Ayan. Sila ay nasa second floor Galaxy Building, 543C, Tapuac District, Dagupan City. Okay, yan naman ang Armed Forces Hospital in Southern Region, Kami, Saudi Arabia. Kailangan nila ng mga registered nurse, babae o lalaki. Ayan po yung mga kailangan nila. Ayan. Miss Marge, kamusta na dyan sa Taiwan ngayon? Pwede ka ba namin ma-interview, Miss Marge Tibayan? Pwede po ba niyo masabi sa amin kung ano na po nangyayari dyan sa Taipei, Taiwan? Miss Marge, pwede ka namin makausap? Okay, at syempre, wala pong placement fee lahat ang pinag-usapan natin dito, Ayan, local hiring naman din po ng LBS. Local hiring opportunity at LBS recruitment. Ang kailangan nila ay mobilization and training coordinator. Next natin. Ayan,
manage all aspects of mobilization and compliance, including client approvals, site access, training verification, flight and accommodation, preferably with 2 years of professional experience. Please send your resume to lat.soriano@e/recruitment.com.ph. Makakalimutan ko yun. Okay, i-likes lang niyo yung kanilang mga Facebook, ha? Ito, talent acquisition specialist, recruiter. Gusto ko yan. Pero, ang hirap naman ng mga Sourced and listing prospective candidate for engineering roles, spanning oil and gas, petrochemicals, refineries, and construction sectors, as well as design engineering, specializing in offshore project, preferably with a minimum of 2 years experience. Send your resume to lat.soriano@e/recruitment.com.ph. Okay, syempre apply tayo. arms.lbsrecruitment.com.ph or apply kayo dito sa inyong updated. Dito yung isa-send. Apply msd@e/recruitment.com.ph. You can visit their place, number 610, Gochanco Building, TM Calao Street, corner MY Rosa Street, Ermita, Manila. Miss Mars, bigyan mo ako ng update regarding sa nangyayari ngayon sa Taipei. Ang Perido, nangangailangan po siya ng mga Kaizen Sushi Restaurant pala to. Sa Brunei po, Brunei Darussalam. Kailangan niya ng 5 sushi chef, waitress, 10, dishwasher. Dito tayo pwede, sa paghugas. Cook, waiter, and service crew. Ayan. Qualification, lalaki, babae. Minimum height of 157 cm o 5'2". Sa babae, male. 5'2". 5'6" without shoes. Good English communication, at least 3 years experience in fine dining restaurant. Okay, they were open for walk-in applicants. For other position, and drop box is provided for your application. Otherwise, please send your updated resume to recruitment@peridointernational.com with email subject anong position po nyung ina-applyan. Next natin, Subic Job Fair. Ito, April 15 sa Monday. 8:00 a.m. to 12 p.m. at Subic Sport Complex, Wawadu, Subic Zambales. May Subic Zambales. Overseas job vacancies po ang mga nando na. Subic. Ang IPAMS naman po, magaling po itong IPAMS. Kailangan po nila sa Canada ng fast food supervisor, welder, heavy equipment mechanic, truck mechanics. For United Arab Emirates, audiovisual technician, show technology technician, mechanical technician, rotating equipment. For United States of America, registered nurse po ang kailangan nila. Ayan, for Saudi Arabia, fitness manager, group exercise trainee, fitness trainer, swimming instructor, lifeguard. For Hong Kong naman, lineman. Sino to? IPAMS pa rin? Okay. Tingnan mo nga muna si Mars Tibayan. Pwede siyang mag-report daw. Quickly lang. Kung tawagan natin kahit sa messenger lang. Mars Tibayan. Miss Mars, tawagan ka namin, ha? Pwede? Sa messenger lang, be. Ayan ang mga kailangan ngayon ng IPAMS sa Saudi Arabia, for Hong Kong din. Next natin. Ako pwede ko ba matawagan dito? Ayan, Staff House. Makakausap natin? Miss Marge Tibayan. Siya po ngayon, si Miss Marge ay nasa Taipei. Ayan. Matatawagan mo na?
Ang staff house naman ay nangangailangan na sa Saudi Arabia ng kitchen workers, waitresses, coffee makers. Okay, Saudi Arabia po to, at least 2 years experience in the same field. Roderick Season, hello po. At least 2 years experience, no? Vocational high school graduate, yan. They need job opening po, bulk vessel, saan to? Si F Sharp Screw Management. Kailangan nila ng bulk vessel. Sa bulk vessel nila, master, shipmate, ETO, and 3E. Yan, must have bulk experience. Apply now po kayo. Tawagan si ano? Ha? Okay. Sige. Passenger vessel. Passenger vessel naman ay nangangailangan urgent ito, no? Oceania Cruises. Passenger vessel, first repairman, engine repairman, deck repairman, assistant electrician with ETR, refrigeration mechanic. Sino yun? Passenger experience also, ha? Ayan. Si F Sharp pa rin to, no? Okay, next. Sino na yan? Pwede naman tawagan dyan. Ay, ito naman, anong nangyari dito sa Ulog Bang? Ha? Ay, ito yung sa Taipei. Ayan po yung nangyari. Ito naman pinadala ng ating isang kababayan po. Si Miss Mercy Kua. Ayan yung nangyari. Tawagan na? Ha? 哎，那个，不要摸那个电线，很危险。不要摸电线。那个瓦斯哎，有瓦斯哎。 Okay, habang ipinapakita natin, makakausap natin ang isa nating kababayan dyan sa Taipei. Ma'am Marge, kamusta? Ma'am, okay naman po dito. So far, wala na pong lindol. Pero kanina umaga, meron pa pong yung paputol-putol po. So, medyo nakaka-nervous po. So, pero kahapon po talaga ng umaga, ay grabe. Anong oras ba nagsimula ito? Kasi pinapakita namin dito, pakita mo ulit. Yung nangyari, may mga buildings daw na nag-collapse din dyan, Miss Marge. Ito, oh. Opo. Actually, ma'am, kahapon po, parang 8 po yata, or mga 8, gano'n, ng umaga po. Umaga nangyari. Tapos yun, nagulat din po kami. So, nagulat din po kami kasi biglang-bigla po talaga. Sobrang lakas ba talaga? Naramdaman ninyo? Opo, dito ko lang din po na-experience yun. Yung lindol na ganun kalak. So ano nang sitwasyon ngayon? May mga kababayan ba tayo na mga medyo apektado? Parang wala naman po. So far, mga safe naman po lahat. So ano nang ginagawa ngayon ng ating ng pamahalaan dyan ng Taipei? Paano ngayon ang ginagawa nila? Since may mga nag-collapse talaga na building. Opo, diyan po, sinasalba po nila, tulong-tulong po sila kung paano nga po makaka-recover ulit. So, kasi after 25 years po, parang ngayon lang daw po ulit nangyari. Yeah. Kalakas. Oo, sobra nga. May mga talaga nag-collapse. Pero meron bang mga casualties? Pati po yung mga LRT po, yung daanan ng mga LRT. So far, nag-crack po. May mga nag-crack. Saka may mga daan din po, may mga road po na talaga nag-crack na yung mas malapit po doon sa fault line mismo. Nag-invite pa naman pupunta kami dyan. Oo. Yan. Miss Marge. Pwede naman po. Miss Marge, meron ba mga aftershock? Yun nga po yung kinakatakutan din namin kasi after po nung malakas na yun, kahapon po parang nasa 100 times na paputol-putol po yung dating, yung yanig. Hindi naman po ganun kalakas na, pero paputol-putol po. And then kaninang umaga, same pa rin po. Malakas. Hindi naman po sobrang lakas, pero yung ramdam niyo po talaga na yung mayanig-yanig pa. Yun. Nakaka-nervous. Kayo, kamusta naman kayo? Yung building ninyo, natitira ninyo, kamusta? Okay naman po. Wala naman pong nasira. So, actually, nasa mataas nga po kami lugar. Pero, pag mga ganun naman po, bumababa din po kami.
Yun. Pero, Miss ngayon ba meron ba kayo, Marge, na mga trabaho ngayong araw na ito? After the lindol? Meron po. Meron po. Ano ba trabaho mo dyan, Miss Pero ngayon Marge? po kasi, Mm-mm. holiday po kasi ngayon dito. Bakit anong meron? 2 days holiday. Anong meron? Qingming Festival. Okay. Tapos tuloy-tuloy pa rin yung All Saints mga, Day po sa atin sa Pinas. ano siya, parang, All Saints Day. Parang ano po ng mga patay ganun. oo, kaya pala itong mga Chinese din dito, ay may ganito rin silang sinasabi. All Saints Day pala. Opo. Okay, so pag All Saints Day dyan sa kanila, anong ginagawa nila? Talagang walang... Usually parang may pay-pay po sila, ganun. Pero Miss Marge, ayayain mo yung ating mga kababayan pa rin, no? Yung mga ibang nanonood sa atin. Di ba meron tayong, syempre, hindi ba habang panahon ikaw ay nandyan sa Taiwan? May darating di ba panahon na uuwi kayo, magsisibalikan? Nga po, bala ko nga po magbakasyon this year. Oo nga. Actually, may 3 years na po here, so bala ko po magbakasyon muna din. Siyempre, continue pa rin po hanggang sa matupad po yung mga pangarap ko. Ano ba mga pangarap mo? Sige nga. Marami po. Marami. Makatulong po muna sa pamilya, siyempre. Siyempre, oo nga. Miss Marge, thank you ha. Pa-likes nyo naman yung ating yung ating dito. Tapos, Miss Marge, ang tanong lang natin ngayon. So, walang pasok ngayon, Pero, itong mga ganitong klase dyan sa inyo ba ay inaayos na ng inyong pamahalaan? Siyempre, sa inyo na yan dyan eh. Okay. Mabilis naman kumilos. Opo, continuous po yung galaw nila. Opo. Pero itong tanong na lang na huli, di ba may banta din ng parang yung China, tsaka ito, parang gano'n. Ano ba balita? Wala naman? Wala naman po. Oo nga. Sabi nga Walang po kami nakapokus sa lindol na to eh. Oo nga. At ayaw po po muna namin isipin na kung ano man yung next, wag naman po sana. Oo nga. Pero anong balita niyo dyan? Wala naman. So far tahimik naman po at sana'y magtuloy-tuloy na po. Pero di ba nagbanta pa na magkakaroon daw ng tsunami? Buti hindi nagkaano. Yun nga po, napapalibalita din po. Oo, pero naman po sana. Oo, parang wala naman di ba? Ay, yung nga dulo nito lang sa po. Pilipinas, malapit sa inyo yun, di ba? Sabi, baka pati dun daw dumaan. Apo. So, ang sabi nito si Mr. Jun Anzures, pinagdarasal daw nila ang Taiwan. And I hope, ang daming mga Pilipino yun nga din po yung ano ko na. Nababasa ko nga po na puro mga nakalagay sa Facebook is praying for Taiwan. So, thank you po. Oo. At syempre, panawagan ka na rin, Miss Marge, dun sa ating mga kababayan, kung may apektado ba dyan, dapat i-report ka agad, di ba? Opo. Meron tayong meko dyan eh. Ganyan po. Sige, ilan din po kasi tayong kababayan na malapit po dun sa fault line. So, hindi lang po namin pa-sure kung may Pinoy po bang nadamay or what. Yun po yung i-update pa rin po namin. Oo. So, bigyan nyo rin kami from time to time, Miss Marge, ng mga balita para at least masabi natin. Sige. Maraming po salamat. Alam ko nagtatrabaho ka. So, thank you very much sa pagbibigay mo sa amin ng update. Thank you din po, Salamat po, Miss Marge. Thank you. Okay. Bye-bye. Okay. Yan po, live na live tayo from Taiwan. Taipei talaga siya, di ba? Okay, Miss Marge, thank you magpasalamat ka sa akin. Okay, maraming salamat. Thank you po, ma'am. Ayan po. So, paghandaan natin, sabi nga, maghanda tayo sa ating kinabukasan. Thank you very much, Miss Marge, Ayan. Meron pa ba? Okay, yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa ating Balitang Halian. At lagi po nating tatandaan, tayo po'y araw-araw magdasal. Na sana huwag mangyari sa atin ang mga ganitong klase. Ibig sabihin, dapat lahat, ang buong mundo sana, ay magkaroon ng maligtas at mapayapang surroundings, environment, tao, lahat, Ipagdasal natin ang buong mundo na sana ay magkaroon ng maganda at maaliwalas na bukas. Okay, maraming pong salamat sa inyong lahat at naway tayo po ay magdasal para sa ating kinabukasan at sa lahat po ng mga nanonood dito, share and likes lang po ninyo ang ating programa. Maraming pong salamat!